Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 11 April 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Kawikaan, chapter 27. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Kawikaan chapter 27 verse 1. Huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Verse 2, hayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Verse 3, ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot ng kamangmangan. Verse 4, ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagsisilos ay may iba yung lupit. Verse 5, hindi hamak, kaya huwag magsilos guys. Verse 5, hindi hamak na mabuti ang harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. Verse 6, may pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Verse 7, ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot-pukyutan, ngunit sa taong gutom matamis kahit ang ampalaya. Verse 8, ang taong lumaya sa kanyang tahanan tulad ng ibong sa pugad ay lumisan. Verse 9, ang langis at pabango'y pampasigla ng pakiramdam, ngunit ang kabalisahay pampahina ng kalooban. Guys, puro ito puro ito karagdagang kawikaan ni Solomon. Ulitin ko, Kawikaan chapter 26 verse 9, ang langis at pabangoy, pampasigla ng pakiramdam, ngunit ang kabalisahay pampahina ng kalooban. Verse 10, huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. I think totoo ito guys, kasi ang madali mong sa oras, halimbawa for example, for example, may emergency sa bahay mo, ang unang lalapit talaga sa is kapitbahay. Ang una mo talaga malalapitan is kapitbahay. Pero yung kamag-anak mo na nasa malayong lugar, hindi. So, tama ito. Ulitin ko verse 10. Kawikaan chapter 27 verse 10, huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan ni ang kaibigan ng iyong mga magulang. Ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. So, tandaan nyo na yan guys, tama yan. Verse 11, magpakatalino ka anak upang ako'y masiyahan at sagay. Kaya ko nasasabing tama kasi applicable sa generation natin yan ngayon. Kasi ito diba sinulat to noong araw pa. Pero marami rito na applicable pa rin sa ating henerasyon. Verse 10, verse 11 na tayo. Magpakatalino ka anak upang ako'y masiyahan at sa gayoy di ako mapapahiya sa nangungutya man. Verse 12, alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Verse 13, kunin mo ang kasuotan ng sinumang nananagot para sa iba at siya ang pagdusahin mo dahil sa pag-ako sa diniya kilala. Verse 14, ang paghiyaw ng pagbati bilang panggising sa kaibigan ay para ng sumpang binibitawan. Verse 15, nakakayamot ang asawang masalita tulad ng ulan na ayaw tumila. Verse 16, mahirap siyang patigilin para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin. Verse 17, bakal ang nagpapatalim sa kapwa, bakal at isip ang nagpapatala sa kapwa isipan. Verse 18, ang nag-aalaga sa punong igos ay makakakain ng bunga. Iyon, ang aliping may malasakit ay pararangalan naman ng kanyang Panginoon. Verse 19, kung paanong ang mukha ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman na halata ang iniisip. Verse 20, ang nasa
Ang nasa ng tao ay walang katapusan tulad ng libingan laging naghihintay. Verse 21, dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. Verse 22, bayuhin mang parang bigas ang isang taong mangmang, hindi rin maalis ang kanyang kamangmangan. Kawikaan chapter 27 verse 23, ang iyong mga hayop ay iyong bantayan, alaga ang mabuti ang iyong kawan. Verse 24, di mamamalagi ang yaman, ganoon din ang mga nasa, ganoon din ang mga nasa kapangyarihan. Verse 25, putulin mo na ang dayami sa kagapasin ang damo sa parang habang hinihintay ang susunod na anihan. Verse 26, sa mga tupa kinukuha ang ginagawang kasuotan at ang pinagbintahan mo ng iyong kambing ay maaring ipambili ng bukid. Kawikaan chapter 27 verse 27, ang gatas ng inahing kambing ay sa ibang kailangan. Ang gatas ng inahing kambing ay sa ibang kailangan sa pagkain ng pamilya mo at mga katulong sa bahay. Mahaba-haba rin yung chapter 28 guys. Okay, basa. Ang matuwid at ang masama. Kawikaan chapter 28. Tinignan ko na kasi. Ayan o. Kawikaan chapter 28 verse 1. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol, ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon. Verse 2, kung ang bayan ay magkasala, maraming gustong mamamahala, ngunit kung matalino ang namumuno, malakas at matatag ang bansa. Gabayan niyo po ang aming presidente, Father God. Si PBBM ba? Kasi ang dami ngayon dapat tumulong na lang sa pamahalaan para wala na bang oposisyon ba para umunlad na yung bansang Pilipinas. Okay, ulitin ko ha. Kawikaan chapter 28 verse 2, kung ang bayan ay magkasala, maraming gustong mamamahala, ngunit kung matalino ang namumuno, malakas at matatag ang bansa. Kasi minsan guys, kapag may nababasa ako, nasasama ko talaga lagi si PBBM sa dasal natin. Yung ating bansang Pilipinas ba? Sino ba namang mamamayan na ayaw umunlad ang bansa? Siyempre gusto natin umunlad ang bansa natin. Di ba? Okay. Kaya dalangin lang natin na gabayan talaga lagi si PBBM ni Father God para naman bigyan siya ng wisdom para mamahala sa ating buong bansa. Okay, ulitin ko ulit. Kawikaan chapter 28 verse 2, kung ang bayan ay magkasala, maraming gustong mamamahala, ngunit kung matalino ang namumuno, malakas at matatag ang bansa. Verse 3, ang pinunong sa mahihirap ay sumisiil ay tulad ng ulang sumisira sa pananim. Verse 4, ang masama ay pinupuri ng masuwayin sa batas, ngunit kalaban nila ang mga taong sa tuntunin ay tumutupad. Verse 5, hindi alam ng masama kung ano ang katarungan, ngunit ang mga sumasamba kayawi, lubos itong maintindihan. Verse 6, mabuti na ang mahirap na namumuhay sa katwiran kaysa taong mayaman ngunit makasalanan. Verse 7, ang anak na matalino'y ay sumusunod sa aral, ngunit ang nakikipagbarkada sa masama ay kahihiyan ng magulang. Verse 8, ang kayamanang natamo sa pamamagitan ng patubuan ay mauwi sa maawain at matulungin na nangangailangan. Verse 9, ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Verse 10, ang tumutok sa mabuti upang magpakasama ay mabubulid sa sariling pakana. Ngunit ang taong may tapat na pamumuhay ay magmamana ng maraming kabutihan. Verse 11, ang palagay ng mayaman ay marunong siya, ngunit ang mahirap na may unawa ay mabuti pa sa kanya. Verse 12, kapag matuwid ang nasa kapangyarihan, ang lahat ay nagdiriwang, ngunit kung ang pumalit ay masama, lahat ay nasa taguan. Verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi.
Verse 14, kaya repentance lang guys, kasi lahat naman tayo is makasalanan, pero kung magsisi ka kay Father, magsisi ka at humingi ka ng tawad, so kahabagan ka ni Father God. Verse 14, mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Verse 15, ang masamang hari ay tila liyong mabagsik at nakakatakot na parang usong mabangis. Verse 16, ang haring walang pangunawa ay tiyak na malupit, ang pamamahala at tapat na hari ay lalawig. Verse 17, ang pumatay sa kapwa ay humuhukay ng sariling libingan at ang taong ito'y di dapat tulungan. Verse 18, ang taong tapat ay ligtas sa kapahamakan, ngunit ang masama ay biglang mabubuwal. Verse 19, sagana sa pagkain ang magsasakang masipag, ngunit nagdarahop ang taong tamad. Verse 20, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ang yumaman sa pandaraya. Verse 21, ang paghatol ng mga may kinikilingan ay hindi mainam, ngunit dahil sa suhol may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Verse 22, ang kuripot ay nagmamadaling yumaman ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Verse 23, ang tapat sa pagsaway sa bandang huli pasasalamatan kaysa sa taong panay ang pagpuri kahit hindi nararapat. Kawikaan chapter 28 verse 24, ang anak ng ninakawan ang kanyang ulit guys. Kawikaan chapter 28 verse 24, ang anak na ninakawan ang kanyang magulang at sasabihin ito'y hindi kasalanan ay masahol pa sa karaniwang magnanakaw. Kawikaan chapter 28 verse 25, ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh. Ulitin ko guys. Ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh o unlad ang kabuhayan. Verse 26, ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Kawikaan chapter 28 verse 27, ang tumutulong sa mahirap ay di magkukulang, ngunit susumpain ang nagbobulag-bulagan. Kawikaan chapter 28 verse 28, kapag masama ang pinuno, ang lahat ay nagkukubli, ngunit kapag sila ay wala na, ang mabuti dumadami. Bukas na itong chapter 29 guys. Ubos na yung oras ko. Okay. For 12 April 2024. Ang kawikaan ba, ang aklat ng kawikaan is, mahaba talaga yung chapter niya. Yung awit, kaya siguro dumami yun ng 150 chapters kasi may iksi lang doon eh. Ito kawikaan is lang, maiksi lang. Diba? Kunti na lang guys. Susunod is na, mga ngaral na. So, yun. Siguro mga 1 day na lang ito. Hanggang bukas na lang itong aklat ng kawikaan. Bye everyone. God bless.